Ngayong araw is nandito tayo ngayon sa may planta ng JAC para kunin itong unit ng customer natin na i-release natin by next week pagkatapos ng undas. Bali ito is mabilis ang transaction kasi hinabol po niya yung promo discount ng unit na to. Yung unit na to pala is ito yung tinatawag natin na yung R-Style, yung top of the line ng M-Zoom. Kaya tingnan natin. Yun mga idol, kompleto na tayo. Kung nakikita nyo yun nasa likod natin, ayan, lahat, hindi ko makita. Ayan, sila yung mga kasama natin. Titingnan natin dito sa may, ayan sila, tsaka yun nandun. Let's go. Tayo naman sunod. Yung kasama natin si Lester. Guys. Actually guys, tong R-Style na pinull out natin, sa totoo lang, ito pa lang yung kauna-unahang benta ko ng R-Style M-Zoom actually. Salamat naman at napagbigyan tayo na makapag-release ng sariling atin ngayong buwan. Kasi ganda ng promo nito guys. Biro mo, 1,198,000 loaded na sasakyan, less 120,000 siya. Kaya nagneneto na lang siya ng 1,078,000. Saan pa kayo? Ganda ng unit na to. Ayan guys, oh. Diba? As usual, pagkatapos ng ano namin dadan muna kami sa gasoline station nito para magkarga. Sana hindi traffic. Siguro naman hindi na traffic ngayon kasi nag-uwian na sa probinsya yung mga kababayan natin na taga probinsya dahil long weekend nga. Tayo hindi natin alam kung matutuloy tayong umuwi ng La Union kasi may pasok pa po tayo. Full stop, go. Dito kasi is first stop first go, kaya hindi ka basta basta tatawid na ng bigla. Nagustuhan ko talaga dito sa M-Zoom. Actually lahat naman ng variant sa specs na lang nag-ano, yung roomy siya. Kumbaga maluwag talaga. Talagang comfort na comfort ka pag once na nagdadrive ka nito.
consume. R-Style. Itong R-Style naman nadagdag dito, which is yung nga, yung mga additional like Sports Plus, sunroof. Yun. Tapos yun nga, may yung muffler. Papakita kasi ang tunog nito pag naka-muffler. Pero itong dala natin, syempre naka-disable pa yung muffler niya. Wala pa siyang tunog. Kumbaga pag ilalabas kasi ang R-Style sa kasa is i-scan siya. Papais-scan pa yan. Ayan, wala pa talaga siya. Kumbaga hindi pa ganun yung tunog niya. Yun. Pakarga muna tayo guys dito sa may Shell dito sa SLEX para actually yan nakarga natin o kalahati ba yan? Hindi naman yan, mga ano lang, sobra lang sa kulang half. Ibig sabihin ang tatakbuhin nito is 218 km yung karga nya. Ay madami na to. Yun. Yan, kasama natin si Lester. Yun, tapos yung iba nasa likod. Yan. Tapos yun. Isa. Hintay lang natin yung toll gate guys. Naka-UL pa. Hinihintay lang natin yung resibo. Ay. Yan. You know, meron ding palang R-Style dyan. Yun yung GB variant oh. Naka-stripe na ano yung pinanggalingan niya. Diba guys? Yo. Sana hindi traffic. Medyo okay naman yung galaw niya. Wag lang dumating doon sa may bago mag Skyway. Kasi minsan doon kasi yung ano eh, traffic. Yan na yung M6 fuel, bibigay sa atin yung pang toll gate para diretso na tayo. Toll gate pang Skyway lang guys. Ano yan boss? 50 700. It's 4:15. This time check is brought to you 700 guys yung toll gate natin, kaya pwede na tayong match it. Yes. The Nuclear Medicine Unit at Makati Medical Center. Champion Detergent para lista. Lalaki ng mga truck ngayon kasi nga wala nang car. Tawag doon? Yung ano? Carbon ba yun? Kasi yung oras bagal naman yung sakapan natin guys. Yung nakikirinig nyo guys na ganon, ibig sabihin wala ako sa linya. Kaya tumutunog siya. Ito na sinasabi ko guys oh, traffic na. Kanina ang sarap mag-drive. Ay nako, ang klase talaga tong sasakyan na to, grabe. Tulin, wala kang masabi dito, hindi kang mabibitin dito, naka-comfort pa yan.
Yun lang yung masasabi ko guys dito sa R-Style. Sa mga nahawakan po yung mga previous na sasakyan, iba eh. 1.5 liter na naka water cooled turbo, iba ang hatak. Grabe. Magsignal ka. Hindi siya nagsisignal. Loko tong bus na to ah. Hindi ko alam kung papasok ba siya o ano eh. Laki nyo. Kaya mo guys oh. Oh. Diba? Laki. Sige na. Pasok. Yan. Maging mapagbigay din naman tayo kahit papaano. Skyway na tayo guys oh. Diba? Yun, wala ako sa linya, napansin nyo. Umano siya, nag-alarm. Kasi wala tayo sa linya kanina. Yun oh, wala na naman. Eh, ting 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 ting. Kasi hindi natin na ano, kasi nga nagbablog tayo guys. Ito maganda dito, nakalagay yun 80 oh, kung napansin nyo. Meron siyang speed. Nakikita niya yung ano, overspeeding. Speed limit niya is 80. Yan, nakalagay dyan sa meter cluster. Buti na lang talaga merong skyway. Kasi late na kami, alas 4 na kami nakaalis dun sa planta kanina. Anong oras pa kami makakarating? Samantalang nag-declare yung company ng half day. Pero tayo, syempre, kailangan natin mag-pull out. Kaya hindi tayo pwedeng half day. Okay, saan kaya dito yung cash? Dulas nung ano, mating. Yung papel kasi yung guys, kaya madulas. Sa toll gate tayo. Magkano kaya? Galing tayo sa Mamplasan. Yumuyug-yug yung ano, skyway. Dami nang dumadaan. Oh, yeah. Mamplasan. Mamplasan? Sa baba. Mamplasan ba? Tama ba? Check ko muna sir kung nabasa ka doon. Wala kasing teller kanina doon. Kaya scan lang. Sir, kung pa-install na lang tayo. Wala pa naman. Galing ka ng plaza. Oo, Mamplasan. Hindi sa akin to eh. Ayan, kasi brand new to. Siyempre kailangan natin yung ORCR.
pag ano, kailangan kasi magpa-install daw. Siyempre, hindi naman kailangan pa natin na pa-install kasi hindi naman sa atin to, sa customer pa to. Wala pang ORCR, kaya hindi pa siya pwede. Yun, at least na scan naman pala tayo kanina doon. Siguro yun lang ang dapat i-improve naman nila pa, kaya hindi naman hassle. Tsaka para din sa amin na nagpo-pull out ng unit na bago, kasi hindi pa naman natin pwedeng palagyan to ng RFID dahil wala pa tayong ORCR, hindi pa na-rehistro, hindi pa na-invoice. Syempre yung mga dokumento, meron lang tayo dito yung tinatawag natin na delivery receipt from planta. Ang mahirap kasi doon, yung scanning nila medyo hirap na magbasa, kaya katulad kanina, yun yung problema daw nila. Baka mamaya hindi nabasa, walang teller, gano'n. Dapat yung mga scanning, yung mga ma-improve. Siguro yung dumi, syempre araw-araw naman ba naman lang sasakyan dumadaan doon, yung scanner na yun kung hindi malinis, hirapan talaga mag-scan. Pa guys, update tayo mamaya. Yun guys, mabalik tayo itong kanina yung nangyari sa toll gate. Comment kayo kung maaari ba na installan na ng RFID yung mga brand new na sasakyan, katulad nung itong mga pinupull out namin. Kasi nagpo-pull out kami from planta hanggang dealer, bali by land yun. Sabi nila na, nung teller kanina, ito daw yung problema sa mga brand new kasi wala pang RFID. Kasi sa amin naman hindi siya pwedeng installan ng RFID kasi nga contaction sticker pa lang yung gamit niya. Tapos yung race, yung ano niya, yung ORCR is on process pa siya. Kasi nga for release pa lang tong unit na to. Kasi pag in-installan natin to, ang problema kasi pag pina-installan natin ng RFID to, syempre ang susundin yung conduction sticker kasi wala pang plaka eh. Tapos pag lumabas yung plaka, magpapa-install ulit. 'Di ba? Parang madodoble. Yun lang naman, sana bigyan na lang ng konsiderasyon yung mga brand new na pull out kasi dinadrive lang naman to mula planta, mula diyon sa liip hanggang dealer lang. Pagkatapos naman nun is i-release na yon. Tapos after mga 2 weeks lang lalabas na yung ORCR. Ngayon si end user na, yung may-ari na mismo yung magpapalagay. 'Di ba guys? Kasi kung kaming mga ahente, yung mga nagpo-pull out ng mga unit, ipapalagyan na namin to, sigurado pagdating yung plaka niya, papa-installan pa rin, edi sayang lang din yung pagkabit. Yun lang yun yung nakikita ko na ano. Kayo guys, comment kung ano yung na iisip nyo na tama, i-installan ba siya or ano. Yun lang naman guys yung ano. Ayan, medyo traffic dito. Ayan, tignan nyo guys oh. Ayan, skyway to pero yung takbo ng skyway is 27. Yan, dito pa lang tayo sa may ano bang lugar to. Yan oh, sukat pa lang. Ang grabe ang traffic din dyan oh. Diba, kanina ko naisip ako bigla kanina nung sinabi nung teller yung problema dito sa mga for deliver na unit, yung mga bago kasi wala pang RFID. Tulad yan, pag exit natin ng Mamplasan na toll gate kanina, hirap siyatang magbasa yung scanner, pero kanina nakita naman.
Pero wala namang problema yun pag nabasa ka agad. Sa system naman nila, pag input nga kaagad yung conduction sticker, yung conduction number. Kasi importante may conduction number na nakalagay dahil dun sila nagbabase. Yun, nabasa naman. Kaya walang problema. Guys, so nakikita nyo yan, ang haba nya, no? Wow, traffic nyan. Ngayon yung paakyat na yan, no? Yung tulay na yun, yung sa taas, yan yung papuntang NAIA Terminal 3. Yan. NAIA, Mall of Asia, yan. Parañaque. Yan, i-exit ka dyan. Pag dito naman sa baba, dire-diretso, syempre papunta ka na yan north. Mapapasipol na lang tayo. Yan, NAIA. Samahan nyo na lang ako dito. Mag-enjoy na lang din kayo manood ng driving natin dito sa Skyway. Yung mga kamag-anak natin na nasa ibang bansa at gustong ma-update naman dito sa Kamaynilaan, ito, makikita nyo na guys kung ano yung bago dito sa Pilipinas. So far wala pa naman bago. Ito lang naman, Skyway. Matagal na rin naman to, ilang taon na rin. Tingnan nyo guys, itong traffic dito sa Skyway, oh. Paano na lang kung ito yung napunta dito sa may baba, sa may Quirino, at saka dito sa may EDSA, di ba? Sobrang traffic. Tapos sasabihin ng mga basher natin, bakit pa kayo nagbebenta ng mga sasakyan? Kung kayo din nagreklamo sa traffic. Isa lang ang sagot dyan. Siyempre po, kailangan po rin namin mabuhay ang pamilya namin kasi ito po yung trabaho namin, magbenta ng sasakyan. Yan. Itong sasakyan na to, ano to intelligent car to wala ka sa linya, mag-a-alarm siya. Pag sobra ka naman sa speed, mag-a-alarm siya. Pag malapit ka mabunggo, mag-a-alarm siya. Pag in-ignore mo siya, siya nang bahalang magtuko sa'yo. Kung wala ka sa linya, ibabalik ka niya sa linya. Pag hindi ka promeno, ipepreno ka niya. Yun yung advantage nito. Lalo pag naka-cross control ka, diba guys? Ang galing. Sabi nga ni Junie ng napapanood ko na rin yun kay kapatid ni Kong, ang galing. Diba? Ang galing. Tapos sabi naman ni Kong, sagot naman niya, bobo. Diba guys? Hindi mo maintindihan yung magkapatid Yung isa, ang galing. Isa naman, bobo. Yung mga gustong bumili pala dyan ng JAC cars like tong R-Style o kaya Empaw, yan, ganda ng discount ngayon guys. Sana ma-continue itong hanggang December. Kasi biro mo, bumili ka ng R-Style M-Zoom na mga variants, may discount kayo 120,000, diba? Gandang pamasko yon. Sa Empaw naman, less 300,000. Diba? Saan ka pa naka-Empaw? Pero yung Empaw, honestly,
2023 model. Wala kasing lumabas na 2024 model yon guys eh. 2023 model yon. Pero syempre brand new. Fresh unit talaga siya. Wala pa siyang masyadong tinakbo lang niya. Pag galing sa planta kasi mga 8, ganun, 10 kilometer. Syempre tinatakbo na kasi yan eh sa PDI doon. Iniikot-ikot yan para malaman kung may defect. May factory defect, yun, doon para maibalik ka agad sa China pag may factory defect. Yun yung kagandahan ng mga unit natin kasi CBU yan eh, completely built up lahat galing China. Walang ano dito, walang assembly, walang in-install dito like yung mga accessories. Kumbaga dito yung planta natin, stocks lang lahat ng mga nandyan. Ginagawa na lang dito, PDI na lang talaga, pre-delivery inspection na lang. Wow, buti naman okay na. Okay. Lipat tayo dito kasi medyo mabagal tong delivery. Ayan, kasi dito is speed limit natin, tapos balik tayo syempre. But 40 kasi sa may tulay. Paglagpas dito 80. Ang Buendia. Buendia. Guys, comment kayo guys ha kung pabor ba kayo yung mga brand new na pinupull out pa lang for release, kakabitan ba ng RFID. Yung guys, ulitin ko, yung narinig nyo na alarm na yon, wala tayo sa linya. Kumbaga yung gulong natin nakadikit sa linya, kaya nag-a-alarm siya. Kasi yung unang vlog ko nito, yung R-Style din, nung pull out din ako ng para dun sa kasamaan natin, sabi ko may sensor yung blind spot. Actually wala palang blind spot to, yun po yun yung alarm. Yun kita nyo, dumikit ako, kaya yun tang 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 tang. Guys, update tayo mamaya doon. Siguro yung sensor nito, yung gulong. Hindi ko lang alam guys pero once na dumikit ako sa linya kasi tumutunog siya eh. Keep lane assist. Ayan kunti lang naman. And guys, nandito na tayo sa may toll gate ng Quezon Ave. Dadali na naman ako ng acid ko. Itong sakit. Napadami kasi yung kain natin eh. Guys yan. Toll gate ng Quezon Ave to. Yun guys, bali yung toll gate natin mula Mamplasan hanggang dito sa Quezon Ave is 484. Yun, yung pagpasok natin kanina ng Skyway 223, tapos dito 264 naman. Bali 487 pala. 487 yung toll gate natin dito sa may Skyway. Yun mga idol, maraming salamat nakakating ka dito sa dulo ng ating vlog ngayon. Sana pa-like and subscribe na rin bilang suporta para tsaka paano na rin yung notification button para updated ka sa lahat ng mga vlogs natin na darating pa. Yun, maraming salamat at God bless sa ating lahat. Happy All Saints Day.
Ingat lahat tayo, ingat kayo lahat kung saan man kayo magbakasyon. Aming salamat at God bless po sa lahat. Amen.